Alright, so good morning po sa lahat. Good morning din sa lahat po ng ating mga kapatiran na nanonood online kahit saan man kayo naroroon. Anumang oras kayo datnan itong preaching po na ito. May the Lord continue to bless you. At sama-sama po nating aralin ang mga salita ng Panginoon sa umaga pong ito. Ngayon ay we will talk about our core values. Nakailang linggo na po tayo sa pag-aaral nito. And today, we will be talking about relationship before ministry. Sabihin nga po natin, relationship before ministry. Napakahalaga po na maunawaan natin ang kahalagahan ng relationship. Hindi lamang sa Diyos, kundi ang relationship po natin sa atin pong kapwa-tao. Ngayong araw po na ito ay papag-aralan po natin ang isa pong napaka-komplikadong relasyon ng isang pamilya. Okay? So, meron hong maritesan ngayong araw na ito. Okay? And we will be opening or marami po tayong tatalakaying mga verses, especially in the book of Genesis, para po makita natin ang kabuuan po ng istorya po na ito. Alam natin lahat po tayo ay galing sa lipi ni Abraham. Can I hear amen? At si Abraham, pinangakuan po siya ng Panginoon, you will become the father of many nations. Magiging ama ka ng maraming mga lahi, kasindami daw ng stars sa kalangitan at kasindami ng buhangin sa karagatan ang magiging lipi ni Abraham, ang magiging lahi ni Abraham. So, pagkatapos po nito ay nagkaroon ho siya ng anak, biniyayaan siya ng anak. Si Abraham at si Sarah, sa kanila pong napakatandang edad na, binigyan po sila ng supling. Ang pangalan ay, anong pangalan ni Abraham, ng anak ni Abraham? Si Isaac. At si Isaac nga po ay naisilang lumaki hanggang sa po siya'y tumanda at siya po ay nakapag-asawa. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Rebecca. Okay. Kailangan maunawaan natin lahat yung mga pangalan. Dito po ako mahina yung pag-memorize ng mga pangalan. Okay. Kaya isinulat ko po talaga dahil kako ba mahirap na magkamali. Baka mamaya si Abraham magkaroon ng ibang asawa sa istorya. So mas maganda hong nagsusulat po tayo. So si Isaac ay nagkaroon po ng anak na si Rebecca. At matagal din bago po nagkaroon ng anak si Rebecca. Dahil ilang panahon na siya po ay nagpray sa Diyos na magkaroon po ng baby. Because whether we like it or not, ang Panginoon ang pinanggagalingan po ng buhay. Kahit anong gawin natin, kung hindi pa po panahon ng Diyos, wala po tayong magagawa tungkol po sa issue ng pagkakaroon ng anak. Subalit, ang sabi po ng Bible, sa panalangin ni Isaac sa Diyos, ang kanyang asawa na si Rebecca ay nagkaroon po ng baby. Now, pwede ba natin makita sandali yung Genesis chapter 25 verse 19? 25 verse 19. So, sabi po ng Bible, pakipatay mo. Okay, ibaba mo lang. Okay, can we read it aloud? Verse 19. Siya po ay naging So Abraham, nagkaroon po siya ng anak at ang pangalan po ay Isaac. And Abraham became the father of Isaac.
Sabi po for verse 20, and Isaac was 40 years old when he married Rebekah, daughter of Bethuel and Aramean. And verse 21, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. And the Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. Sino po nagpray? Siyempre nagpray si Rebekah. Pero sa record po ng Bible, ang matindi pong nagpray ay yung lalaki. So, alam na this, mga lalaki. Gusto nyo bang magkaanak ang inyong mga asawa? Tayo ho yung magkaroon dapat ng matinding panalangin. Okay. And the Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. Verse 22. The babies, ano sabi doon? Jostled each other with hair. And she said, why is this happening to me? So she went to inquire of the Lord. Yun pong ipinagbubuntis ni Rebekah, lagi pong magulo sa loob ng kanyang tiyan para po sila nagbo-boxing. Okay. So syempre, bilang nagdadalang tao, tama ba? Para silang parang nag-aagawan na hindi mo maintindihan. Syempre, doon po sa nagbubuntis, ramdam niya yan. Sa aming mga lalaki, di namin ramdam yan eh. Pero kayo na nagdadalang tao, ramdam ninyo. So, sa verse 23, nung si Rebekah ay nagtanong, bakit ganon ang aking pinagbubuntis? Can you read it aloud? The Lord said to her, 2 nations shall come your womb, and 2 peoples from within you will be separated. One people is stronger than another, and the older will serve the younger. Okay, may sagot ang Panginoon. Sabi niya, yung kambal mo, yung kambal na nasa iyong sinapupunan, talagang magiging leader ng mga bansa. And the 2 peoples from within you will be separated. Alam na ng Panginoon kung ano po yung mangyayari. Kaya meron pong matinding galaw at problema na nagaganap sa loob ng kanyang sinapupunan. So verse 24. Can we read it? There were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment, so they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel, so he was named Jacob. Ano? Na kahit nung lumabas na yung mga baby, paglabas po nung panganay, sumunod po yung isa, hawak-hawak pa niya yung paa nung kanyang kuya. Talagang matindi ang away nila, no? Matindi po yung laban nila. And the boys grew up in 27, at si Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Yung isa, mahilig po sa paghahunting, pero yung isa, nasa bahay lamang at yun ho ang kanyang hilig, ang mag-stay lamang sa bahay. Now, verse 28, pwede pa ba natin basahin? Ulitin nga po natin. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Aba, may favoritism. Yung tatay, dahil mahilig po siya sa hunting, ang gustong-gusto niya, si Esau. Pero dahil mahilig lamang si Jacob na nasa loob ng bahay, mama's boy. Okay? Naintindihan na po ba natin? So, nagkakaroon na ho ng malaking problema dahil po sa mga bagay po na ito. May nangyari, doon po sa verse 29,
Tingnan po natin. Sa verse 29, once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country. Okay. Galing po siya sa paghahunting at siya po ay gutom na gutom. Si Jacob naman ay nagluto ng lugaw. Okay? At ang sabi po ng verse 30, and he said to Jacob, "Quick, let me have some of the red stew. I am famished." Ako'y gutom na gutom. Pwede bang bigyan mo ako ng niluto mong masarap na lugaw? Sabi po sa verse 31, ano po ang sagot? Jacob replied, "First, sell me your birthright. Bago kita bigyan ng lugaw na ito, ibenta mo sa akin yung pagiging panganay mo." Hello? Dahil kuya ka, ang laki po kasi ng issue ng pagiging kuya. No? Ikaw yung merong responsibility na mas mabigat, ikaw yung mas may authority dahil kuya ka. Pero ito ngayon, dahil sa kanyang gutom, humihingi po siya ng lugaw sa kanyang ading at sabi, "Ading, bigyan mo nga ako ng niluto mong lugaw." Ang sabi po nung mas bata, "Bibigyan kita, pero ako na ang kuya, ikaw ang bunso." Verse 32, ano hong pakiusap? "Look, I'm about to die," Esau said. "What good is the birthright to me?" Mamamatay na ako sa gutom, hindi na mahalaga kung sinong kuya. Sa madalit sabi, sa verse 33, meron pong nangyari, "But Jacob said, 'Swear to me first.' So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob." So nangako, ang mas matanda, sumpaman. Ikaw na ang panganay, ako na ang mas bata. Verse 34, doon ibinigay ang isang mangkok na lugaw at kumain at uminom ang kuya, pero nawala sa kanya ang kanyang birthright. Can I hear amen? Ibinigay niya ang kanyang karapatan bilang kuya. Nakalimutan po niya kung ano ang halaga nung pagiging kuya. Pero dahil si Jacob ay meron pong mas matalino pa sa matching, in-interest po niya ito. So the topic for today ay binigyan ho natin ng title, "Put Relationship First, and we are blessed above all people." Point number 1, eye on blessing, we are lonely and wandering. Kapag ang ating pong mga mata ay nakatingin lamang sa blessing, sa pakinabang, sa pwede po nating i-enjoy na pagpapala, tiyak na meron pong kakambal na kalungkutan at tayo po ay mapapariwara. Sino man ang nakatingin o mas inuuna ang mga material na bagay, sabi po ng Bible, the more that we will become lonely and the more that we will become wanderers. Tayo po ay walang mararating sapagkat kailanman ang tao hindi po nasatisfy. Naintindihan po ba natin? Kita po natin ang naging attitude ni Esau dahil lamang sa isang mangkok na lugaw, naibenta niya ang kanyang karapatan bilang panganay. At si Jacob naman, dahil sa kanya pong pangarap na maging panganay, dahil alam niya ang benepisyo ng pagiging panganay, nagawa po niyang i-deceive ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng isang mangkok lamang na lugaw.
Mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa topic po nito, kung titingnan po natin. Now, let's look on Genesis chapter 27, verse 1 hanggang verse 4. Can we read it aloud? Verse 2. Now then, get your weapons, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. Ko po may kanya-kanyang favorite. Ito pong mag-asawang si Isaac at saka si Rebecca. Nung matanda na si Isaac at malabo na po ang kanyang paningin, sa verse 1 balikin natin, tinawag po niya yung kanyang favorite son na si Isaac, na si Esau. At ang sabi po niya kay Esau, anak, pwede ba mangaso ka? Mangaso. Go hunting. At pagkatapos, ilutuan mo ako ng masarap na pagkain sapagkat si Esau ho ay magaling din pong magluto. Kaya ang luto po ni Esau, favorite ng kanyang ama. So siya po ay pinapunta upang siya po ay mag-hunt. Meron pong pangako na sinabi sa verse 4. Can we read that? Prepare me the kind of tasty food I like, and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. Mamalapit na pong mamatay ang kanyang ama. At ang kanya pong pangarap, makakain lamang nung luto ni Esau. Sabi niya, pero kapag katapos kong nakain yung iniluto mo, ibibigay ko sa iyo ang blessing. Ilan ang excited ng blessing? Lift your hands, please. Pero meron pong kapalit. Ilutuan mo muna ako ng ganito, before I die. Sapagat alam na po ni Isaac na malapit na po siyang mawala. So anong ginawa nung kanyang anak na si Esau? Siya po ay umalis at siya po ay naghunting. Meron pong nangyari sa verse 5. Tingnan niyo yung verse 5. Si Rebecca, narinig niya ang usapan ni Isaac at ni Esau. At nung umalis na po si Esau para po maghunting, lahat nung narinig niya na sekreto nung mag-ama, tinanggap niya at pagkatapos, anong ginawa? Tinawag po niya yung kanyang favorite din na anak na si Jacob. Ano ho nangyari? Now Rebekah was listening, verse 5, as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah had said to her son Jacob, look, ito po yung unang marites na nangyari sa Biblia. Sinabi po niya sa kanyang anak na si Jacob, narinig ko yung pag-uusap nung mag-ama. Nagpahunting at pagkatapos magpaluto dahil pagkatapos daw niyang kainin ang lulutuin ni Esau, mamamatay na siya. Pero bago siya mamatay, ibibigay niya yung full blessing kay Esau. Now my son, listen carefully and do what I tell you. Ito na, verse 8. Verse 8 muna. Now my son, listen carefully and do what I tell you. Sa verse 9, ano sabi po ng Bible?
Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies. Ala, intindihan no? Yung nanay, konsentidor. So sabi niya, sige, pumunta ka doon, kunin mo yung batang kambing. Ipagluluto ko siya ng katulad nung kanyang request. Sabi po ng verse 11, ano sabi ng Bible? Jacob said to Rebekah, "But my brother Esau is a hairy man, while I am smooth-skinned. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing." So marunong po yung bata. May malaking difference kami nung kuya ko. Magkaiba kami ng kutis. Mabalahibo siya, ako hindi. Paano ko ma-discover ni Dad? Sasi. Baka mamaya, imbes na blessing ang matanggap ko, i-curse pa ako. Ano sabi po ng verse 13? Ang sagot ng konsentidor na ina ay ganito. His mother said to Jacob, "My son, let the curse fall on me. Kung ikaw ay sumpain, ako na. Ako na mananagot. Just do what I say. Go and get them for me." So wala pong magawa ito pong si Jacob kundi ang sumunod. So he went out and get them and brought them to his mother. Anong ginawa nung nanay? Niluto katulad nung request nung kanyang asawa. Pagkatapos po niyang naluto, yun pong skin nung kambing na kinatay po nila, nilagay din niya sa arm ni Jacob at nilagay din po sa kanyang neck. At pagkatapos isinuot, yun pong favorite ni damit ni Esau dahil alam nung tatay nila ang amoy ni Esau. So makita po natin kung paano nila dineceive ang kanilang amang si Isaac. So pagkatapos pong naluto, sabi po ng verse 19, lumapit na si Jacob at dinala yun pong request na pagkain ng kanyang ama. So Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing." Okay? Anong sagot sa verse 21? Then Isaac said to Jacob, "Come near so I can touch you, my son, to know whether you really are my son Esau or not." Kasi alam na ng tatay na may mga mandurugas sa tahanan nila. So sabi niya, "Halika nga, hawakan nga kita kung talagang ikaw yan." So lumapit po si Jacob in verse 22, at narinig yung boses, "Ang boses mo ay si Jacob. Pero bakit ang iyong kutis ay parang si Esau?" Bulag na nga, niloko pa. "The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau." And he did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. Tinanong pa niya sa verse 24, "Teka nga, ikaw ba talaga si Esau?" Anong sagot ni Jacob? "Ako ito, Dad." Verse 25, then he said, "My son, bring me some of your game to eat so that I may give you my blessing." So dinala po ni Jacob yung pagkain. At pagkatapos po niyang kinain at uminom, sabi po ng verse 26, then his father Isaac said to him, "Come here, my son, and kiss me." Lumapit po si Jacob, hinalikan ang kanyang amang si Isaac. Ano ang sabi? When Isaac caught the smell of his clothes,
He blessed him and said, pwede po ba nating basahin yung blessing? The smell of my son is like the smell of field that the Lord had blessed. May God give you heaven's dew and earth's richness, and abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the son of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Tinanggap ni Jacob ang blessing. Sa verse 30, pagkatapos binigay ng ama ang blessing kay Jacob, dumating ang Isaac. Ang Esau, sorry. Sorry. Sabi ko na nga ba eh. So ano sabi po ng Bible? Si Esau ay nag-prepare din ng food. Ginawa ang order ng kanyang ama. At pagkatapos dinala sa kanyang ama na nag-request ng pagkain. My father, please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing. Nagtaka ngayon yung tatay. Who are you? I am your son, he answered, your firstborn, Esau. So nangyari, sabi ng verse 23, naguluhan ang kanilang ama. Sino yung unang lumapit sa akin? Sino yung nagbigay ng pagkain sa akin na una? At ibinigay ko na sa kanya ang aking blessing. So 34, when Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry and said to his father, bless me too, my father. But he said, your brother came deceitfully and took your blessing. Hindi na kita pwedeng i-bless sapagkat sinabi ko na. So sabi po, and Esau said in verse 36, pwede po ba nating basahin? Esau said, isn't he rightly named Jacob? He had deceived me this 2 times. Ano yung una? He took my birthright. And now he has taken my blessing. Sabi po ng Esau, wala na bang ibang blessing? Hindi ba pwedeng pagpalain mo din ako? Pero sabi po ng Bible, nasabi na ng ama ang kanyang blessing. So sabi ng verse 39, his father Isaac answered him, your dwelling will be away from the earth's richness, away from the dew of heaven above. Baliktad na dun sa blessing na tinanggap ng kanyang kapatid. You will live by the sword and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Nagalit ngayon si Esau. Sa verse 41, dahil nga yung blessing ay nawala sa kanya. The days of mourning for my father are near. Malapit nang mamatay ang aking tatay. Pagkatapos niyang mamatay at malibing, ito po ang kanyang nabitiwan. Papatayin ko ang aking kapatid na si Jacob. Ito pong nasabi ni Esau po nito ay sa sobrang galit niya. Siya ho ay umiyak at sinabi ng pasigaw. Ito pong mga salitang ito. Okay? 42. Pwede po ba natin makita? Ang nanay na konsentidor. When Rebekah was told what her older son Esau had said, she sent for her younger son Jacob and said to him, your brother Esau is consoling himself the thought of killing you. Anak, papatayin ka ng kuya mo. So ano sabi ng 43?
Now then, my son, do what I say. Gawin mo ang sasabihin ko. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng bilin ko, gagawin mo, anak. Ano sabi niya? Pumunta ka kay uncle mo na Laban. Yung aking kapatid, pumunta ka doon. At huwag kang babalik hanggat hindi humuhupa ang galit ng kuya mo. Kapag siya ay hindi nagalit, sasabihan kita nang umuwi ka na. O, di ba? Ang galing talaga nung nanay. Ang galing mag-engineer. Okay. Nakita po ba natin kung gaano kagulo ang relationship nila? Hello? Yung tatay may plano. Si Jacob, si Isaac may plano, pero hindi niya sinasabi sa kanyang asawa. Ilan ho dito mga lalaki, taas ang kamay? Ito po yung pinakamahirap na gawin kasi natin, Kapag may plano tayo, ang hirap nating sabihin sa asawa natin. Kasi ayaw nating debatihin tayo. Kaya madalas may ginagawa po tayo mga plano, hindi na alam ng mga misis. Nandyan na lang, magugulat na lang sila, may nagawa tayong desisyon na hindi po nila alam. Ang desisyon po ng ama ng tahanan si Isaac ay ibigay ang blessing. Kanino? Kay Esau. Pero yung nanay, meron din sang sariling desisyon. Ang blessing ay dapat pumunta sa kanyang favorite son. Yung magkapatid, wala ring tamang relasyon. Naunawaan po ba natin? Dahil lamang sa lugaw, nagtatalo at nag-aaway. Kapatid, kaibigan, ganyan kagulo ang isang tahanan na walang tamang relasyon. Sabi mo nga sa katabi mo, napakahalaga ng relasyon. Sabi mo sa kanya, mas mahalaga pa sa lugaw, mas mahalaga pa sa kahit na anong blessing. Can I hear amen? Can I hear amen? So nagkumpisa na pong nagulo ang buhay. So anong sabi? Anong nangyari sa istorya? So si Jacob ay kinakailangang umalis sapagkat pagkatapos ng libing, papatayin na siya. Siyempre, favorite ng nanay yun . So, bigla niya nang isip, ay anak, narinig ko, papatayin ka ng kapatid mo. Tumakas ka, pumunta ka doon kay uncle mo na Laban. At doon ka muna tumira. Okay, ito na po istorya. Pumunta itong si Jacob at naglalakad. Siya po ay pumunta sa kanyang uncle na si Laban. Naunawaan po ba natin? Now, sa point 1, inuulit ko po, sinasabi po ng Bible, kapag ang tao, ang kanya pong paningin, ang kanyang atensyon, ang kanyang interest, ay yun po lamang mga blessing sa buhay. Na hindi na po niya pinahalagahan ang relasyon niya sa Diyos, sa pamilya, o sa lahat po ng tao. Laging merong kasunod na problema ang taong ito. Resulta po nito sa atin ay kalungkutan at tayo po ay mawawala sa tamang landas ng buhay. Can I hear amen? And so a lot of people, maging sa buhay mag-asawa, they started right but ended wrong dahil hindi po na-develop yung relationship. Sa church man din ay ganyan. Kapag wala pong tamang relationship sa church, meron pong problema na magaganap. Sa kahit na anumang institusyon na tayo po pumunta, if we don't have right relationship with each other, tiyak na meron pong chaos na magaganap. Sa relationship, kailangan ho ng pag-uusap. Sa relationship, kailangan ng unawaan. Sa relationship, kailangan po ang galangan, ang pagmamahal, ang pagbibigayan. Pero makita po natin sa istorya ng pamilya ni Isaac, ito po ang nawala sa kanila. So sa madalit sabi, si Jacob po ay naglakbay. Hinanap ang kanyang uncle,
At pagkatapos, ang sabi po ng Bible, nung hinanap po ni Jacob ang kanyang uncle, doon po sa Genesis chapter 29, chapter 29 na po tayo. Verse 13. Sa verse 29 ay, naglakbay si Jacob at hanggang siya po ay nakarating sa Padan Aram at doon ho ay na-meet niya ang family ni Laban. Pero ang una niyang nakilala ay si Rachel. Okay. So nung naglalakbay po siya, pumunta po siya doon sa lugar sa Padam Aram at nakarating po siya doon, pinagtanong-tanong niya, kamag-anak ako ni Laban. Hinahanap ko, saan ba ang bahay niya? So sabi po ng mga tao, malapit, taga dito nga yung hinahanap mo. At nakita po nila, yun pong anak ni Laban na si Rachel na bumababa, kasama po yung kanyang mga alagang hayop. Sabi po ng mga tao, actually, yan yung anak niya, si Rachel, pababa. So nakita po siya ni Jacob. Verse 9, while he was still talking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherd. When Jacob saw Rachel, daughter of his uncle Laban, and Laban's sheep, he went over and rolled the stones away from the mouth of the well and watered his uncle's sheep. Verse 11. Pwede po nating basahin? Then Jacob kissed Rachel and began to weep aloud. Sabi niya siguro, paraphrase na po natin yung text, pinalayas ako sa bahay namin. Papatayin ako ng aking kapatid. Wala na po sa istorya yan. Siyempre, sasabihin niya kung ano yung istorya. So, siyempre si Rachel, kung ganyan na ang sitwasyon, kinakailangan magbigay ka din ng comfort. So, marahil ay kinonfort po niya at sila po ay umuwi. Nagsabi na si Jacob nga ay nandito. So, sabi po ng Bible, siya po ay nakarating at nakipag-usap na kay Laban. So, nagkaroon na po ng maayos na pag-uusap si Jacob at saka si Laban. Uncle, meron kasi nangyari. Pinalayas ako ng nanay ko muna. Punta daw ako sa iyo kasi papatayin ako ng aking kuya. Right? So, meron pong nangyari. And Jacob had stayed with him for a whole month. Nag-stay na po siya ng isang buwan according to chapter 29 verse 14. Sa verse 15, can we read verse 15? Laban said to him, just because you are a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should be. Ayaw ko magtrabaho ka naman sa akin ng libre. Magtrabaho ka, babayaran kita, magkano ang gusto mong sweldo? Okay? Pag kayo tinanong, magkano ang gusto mong sweldo? Salary grade? Now, verse 16. Pwede po ba natin ipakita yung verse 16? Now, verse 16. Can we read it aloud? Now, Laban had two daughters. The name of the older was Leah. And the name of the younger was Rachel. Okay. Verse 17. Si Leah, malabo ang mata. Tama ba? Pero ano daw si Rachel? But Rachel was lovely in form and beautiful. Yung panganay, malabo ang mata. Yan lang sinasabi ng Bible, tapos na. Pero yung pangalawang anak, sexy at maganda. Verse 18, pwede po ba natin basahin? So Jacob was in love with Rachel. Dahil na-love at first sight siya dun sa well.
nung siya po'y dumating. So nung tinanong ng kanyang uncle na si Laban, magkano sweldo mo kung magtatrabaho ka sa akin? Okay? Ito po yung sagot. Jacob was in love with Rachel and said, can we read it? I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel. Ay, bit-bit niya yung kanyang ugali. Ano? Bibigyan kita ng lugaw, ibigay mo sa akin ang iyong pagiging panganay. Talagang sagad sa buto ang kanyang ugali. Ano po? So kahit sa pumunta, bit-bit po niya yung kanyang ugali. Sabi mo nga sa katabi mo, bit-bit niya yung kanyang ugali. Ang kanyang laging tinitingnan, ang lagi po niyang nakikita, ano pakinabang ko? Ano ang aking ROI? Wala siyang pakialam sa relasyon. Ang mahalaga, meron siya. At meron siyang pakinabang. So nung tinanong siya ng kanyang uncle, magkano gusto mong sweldo? Magtatrabaho ka sa akin. Eto na. Sige, magtatrabaho ako ng 7 years sa'yo, basta ibigay mo si Rachel sa akin. So verse 19, Laban said, it is better that I give her to you than to some other man. Kaysa asawahin siya ng iba, sige, ibigay ko na lang siya sa'yo. Okay, mag-stay ka sa akin. So Jacob served 7 years to get Rachel. So nagtrabaho po siya ng 7 years. Sabihin nga po natin, 7 years. Can we say it again? 7 years. Can we say it 7 years? Nung isang araw na lang ang naiiwan, natapos niya na yung 7 years. Ano ang sabi ng Bible? So Jacob served 7 years to get Rachel. But they seemed like only a few days to him because of his love for her. Hindi na po niya ramdam na 7 taon na pala siyang naging alipin at naging trabahador. Dahil siguro inspired. Ang ganda ng kanyang mukha, ang ganda ng kanyang cute, ng kanyang cuties. Di ba? Sobrang ganda niya, gandang-ganda talaga. So nung natapos po yung araw ng kanyang paglilingkod, sabi po ng verse 21, then Jacob sent to Laban, eto na, graduation day. Verse 21, give me my wife. My time is completed and I want to lie with her. Talagang grabing excitement niya siguro, ano? Gusto ko na siyang makatabi. So ano nangyari sa verse 22? Ito na, so Laban brought together all the people of the place and gave a feast. Nag-celebrate po silang lahat. Lahat ng tao sa buong komunidad, magsasama na si Jacob at ang kanyang pinakamamahal. Verse 23. Basahin nga po natin. Come on, go. But when evening came, he took his daughter Leah and gave her to Jacob, and Jacob lay with her. Kala yata niya nakabingo na siya. So nung gabi, ano nangyari? Nagkaroon po ng switching of ballots. Ang ibinigay ni Laban, hindi po si Rachel. Ang kanyang ibinigay, si Leah. Ano nangyari? Verse 24. And Laban gave his servant girl Zilpah to his daughter as her maidservant. Verse 25. Ito na. Basahin nga po natin. When morning came, there was Leah. So Jacob said to Laban, what is this you have done to me? Uncle, ano ka ba naman?
Naglingkod ako ng 7 taon, nagtiis para kay Rachel. Pero bakit mo naman ako niloko? Bakit? 26? Ano sabi ni Laban? Sabi ni Laban, hindi kasi namin kaugalian. Hanggamin nga mabalin, nga makiasawa ti ading, nuhampay nga makiasawa, di jay imuna. Mayat lang kanya tayo kakagayano, galaan tayo lang di jay imuna. Pero ito, hindi pwede. Dapat mag-asawa sila. It is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the older one. So ano nangyari sa verse 27? Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also. In return for another 7 years of work. Okay. Sige. Hindi kasi pwede na hindi pwedeng asawahin ang bunso na hindi nag-asawa yung panganay. Ituloy na lang natin yung kasalan. Okay? So, asawain isud ang aduan. Buy one, take one. And so he worked again for 7 years. Struggle. Wondering. Dahil ang kanya pong iniisip lagi yung kanyang kikitain. Hanap ka ba ng pera? Ang pera, lagi kanyang iiwanan. Maghahanap ka ba ng glory? Ang glory, kailanman hindi mo makakamtan. Hanggat hindi mo naintindihan ang kahalagahan ng relasyon. Can I hear amen? Yung uncle pa niya, gusto niya pang patusin. Tinanong ng uncle niya, alam niyo ba yung tanong? Okay, magtatrabaho ka sa akin, babayaran kita. Magkano gusto mong bayad? Anong sagot niya? Sige, magtatrabaho ako sa iyo, uncle. Basta ibigay mo yung anak mo sa akin, si Rachel. Tama pa ba yung sagot niya? Hindi. Swapang talaga di ba? Makikituloy na nga lang, gusto pang sungkitin yung anak. Di ba dapat meron kang delakadesa? Nung tinanong ka, magtatrabaho ka sa akin dahil ayaw kong magtrabaho ka ng libre. Magkano gusto mong sweldo? Pwede niya naman sabihin, sige, magtatrabaho ko sa iyo, Kel. Bigyan mo na lang ako ng 1 baka sa 1 araw. Isang baka, 1 araw. Mahal nun Baka karne norte. Pero yung kanyang sagot, sige, magtatrabaho ako sa iyo. 7 years. Nakalimutan niyang bisita siya doon. Makikituloy lang siya. Pero sa 7 years, uncle, bagik di anak mo. Di napintas nga anak mo. So point number 1, ulitin ko pong sabihin, kung ang ating paningin ay yung blessing lamang, and we don't care about relationship, we will become lonely and we will be wandering. Paikot-ikot lamang ang buhay mo, pero hindi mo mararating ang tagumpay na dapat ibigay ng Panginoon sa iyo. Can I hear amen? Sabi ng Bible, mga anak, kapag hindi ka marunong rumespeto sa magulang mo, hindi ka mabubuhay ng mahaba sa mundong ibabaw. If we don't care sa relationship natin sa mga magulang natin, wala po tayong mararating. So ano po nangyari? Sa relationship po ni Jacob, nagkaroon po siya ng matinding problema.
Pero kahit papano, binless pa rin siya ng Panginoon. Can I hear amen? So Jacob was deceived. He worked for another 7 years. At alam mo ninyo, patuloy na siyang nagtrabaho. Pero kahit papano, physically, financially, siya po ay binless ng Panginoon. At kinakausap pa rin naman siya ng Panginoon. Okay? So, sabi po nung biyanan niya, si Laban, okay, you will work. So, dalawa na asawa niya, di po ba? Dalawa na asawa niya, binigay na sa kanya lahat. Pati ang karapatan na mag-manage ng lahat ng ararian ng kanyang biyanan, ibinigay na sa kanya. Pero ito ang nakakalungkot. Sige, tagapag-alaga ka ng sheep at ng goat. Lahat ng spotted na sheep, sa'yo. Yung pure, ang kulay, sa akin. Pero dahil may blessing ang Diyos sa kanya, lahat ng ipinapanganak na kambing o sheep, lahat spotted. Kaya lahat sa kanya. So, naging napakayaman po siya. Kaya yung biyanan niya, medyo meron ng pagdududa. Sabi niya, bakit? Bakit? Lahat ng spotted sa'yo. Mas marami na sa'yo kaysa sa akin. Sabi ni Jacob, kasalanan ko ba na maging spotted silang lahat? So, binaliwan naman yung istorya. Yung kanilang usapan, o sige, yung hindi spotted akin, sabi ni Laban. Yung plain sa'yo. Ano nangyari? Lahat ng plain ang ipinanganak. So, lahat napunta na naman kay Jacob. So, nagkaroon ho ng galit. Ito pong si Laban kay Jacob. At sa sobrang galit po niya, ay gustong kunin lahat ni Laban yung pong mga pinagpaguran niya. Siyempre, materialistic kaya si Jacob. Hindi siya papayag. So ano sabi niya? Kinausap niya ang kanyang pamilya. Si Leah at saka si Rachel at ang mga anak. Sabi po ni Jacob, tatakas tayo. Tatakas tayo. Pero sa kanya pong pagtakas, kapatid kaibigan. So Genesis chapter 31. Pwede mo ba natin balikan? Chapter 31 verse 3. Okay, can we read it? Then the Lord said to Jacob, go back to the land of your fathers and to your relative, and I will be with you. Sino nagsabi dyan? It is the Lord. Nung nakita siguro ng Panginoon na puno ng kalungkutan na ang buhay ni Jacob, gusto niya ng yaman, pinayaman siya. Gusto niya ng asawa, ibinigay pa rin naman si Rachel. Pero meron pong takeaway. Tawag doon? Merong dagdag. So lahat yata ng kanyang pangarap nasa kanya pero hindi po siya masaya. Bakit? Sinusundan po siya ng kaguluhan. And so the Lord spoke to him, go back to your fathers, go back to your land of your fathers and to your relative, and I will be with you. Can we read this part again? Then the Lord said to Jacob, can we read it aloud? Go back to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. Point number 2, return to God, and our family generation shall be blessed. Kapag marunong tayong bumalik sa Panginoon, bumalik sa atin pong mga mahal sa buhay. Sabi po ng Bible, i-bless po tayo ng Panginoon, even the generations next to us. So, nung sila po ay nangarap ng tumakas, chapter 31, verse 55, come on, verse 55. Can we read it aloud? Early the next morning, Laban kissed his grandchildren and his daughters and blessed them. Then he left and returned home. Pero bago po niya sinabi yan,
Teka muna, hanapin ko lang. Alright. Verse 36. Verse 36 ng chapter 31. Jacob was angry and took Laban to task. Tinatanong pa niya, no? Ano naging kasalanan ko sa iyo? Sa verse 38, pwede ba nating pakita? Verse 38. Come on, can we read it? I have been with you for 20 years now. Your sheep and goats have not miscarried, nor have I eaten rams from your flock. I did not bring you animals torn by wild beasts. I bore the loss myself, and you demanded payment from me for whatever was stolen by day or night. Ito po yung kanyang drama, no? At alam nyo, kapatid, now I want you to listen to this. Marahil sinasabi natin, bine-bless naman ako ng Panginoon. Kahit wala akong tamang relationship sa aking mga kapatid, sa aking mga magulang, nag-a-acquire naman ako ng wealth. Pero alam nyo, kapatid, kaibigan, hindi po sukatan ang yaman para mong masabi na ikaw ay pinagpala. Can I hear amen? Po pwedeng nasa iyo na ang lahat ng yaman ng mundo, pero ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, hindi po natin matatanggap. Sapagat mahalaga pa rin sa Diyos kung paano po tayo nakikipagrelasyon. Una, sa Kanya. Pangalawa, sa ating mga pamilya at sa iba pong mga tao. At pagkatapos po nito, sabi po ng Bible, nung siya po ay nagdesisyon na babalik na sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Ano ang sabi po ng Bible? Sa chapter 32 verse 1. Can we read it? Come on, chapter 32 verse 1. Jacob also went on his way, and the angels of God met him. Can we read it again? Jacob also went on his way, and the angels of God met him. The very moment na si Jacob po ay nagdesisyon na i-restore ang relationship, una, sa kanyang biyanan, ano nangyari? Nagpakita na ang angel sa kanya. The moment na siya po ay nag-decide na i-restore ang relationship niya sa kanya pong mga magulang, sa kanya pong pamilya, nakita po natin kung gaano tinugon ng Panginoon ang kanyang pangangailangan. That even the angels of God ay nagpakita na sa kanya. Can I hear amen? Now, siya ho ay naglalakbay na pauwi sa bahay po nila. Alam niya, magkikita sila ng kanyang kuya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, magkikita na sila ng kanyang kuyang si Esau. Alam mo, ano kaya feeling? Magkikita na sila. At least, tapos na si Laban eh. Binless na sila. Okay, kunin mo na yung aking mga anak, yung dalawa, iuwi mo na. Yung aking mga apo, iuwi mo na rin. Yung mga ginulangan mong mga tupa at lahat, kunin mo na rin. So, ni-release. Okay. Ngayon ay papunta na siya. Pauwi. Iniisip niya ngayon si Esau. Ang huling salita ni Esau,
papatayin ko ang aking kapatid. Ngayon, wala na po kasing balita dun sa nanay na konsididor. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Okay? Wala na po kasi siya dito sa usapan eh. Pagkatapos po niyang pinalis sa Jacob, nawala na po siya, umexit na siya, nasa backstage na siya. Pero nakakatuwa mga kapatid nga mga kaibigan, pagkatapos gumawa ng isang decision, ng isang resolution, ito pong si Jacob, makita natin kung paano po siya binless ng Panginoon. Now, verse 3. Verse 3. Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. Nagpadala siya. And he instructed them, verse 4, this is what you are to say to my lord Esau. Your servant Jacob says, I have been staying with Laban and have remained there till now. I have cattle and donkeys, sheep, goats, male, female servants. Now I am sending this message to my lord that I may find favor in your eyes. Verse 6. When the messengers returned to Jacob, they said, we went to your brother Esau, and now he is coming to meet you. And 400 men are with him. Sabi nga po natin, 400 men. O Diyos ko. Ang pagtatagpo. Bit-bit niya ang kanyang mga asawa, ang kanyang mga anak, ang lahat ng yaman na bit-bit niya. Pero si Esau, ang kuya Esau ko darating, meron siyang 400 na kalalakihan na kasama. Ano mangyayari? Anong ginawa niya? Verse 7. Basahin po natin. In great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups. Ang galing ng matalino talaga to. And the flocks and the herds and camels as well. He thought if Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape. Okay, hati tayo ha. Yung kuya ko darating, may 400 na tao. Hati tayong grupo. Kasi kung masusukol kami, yung isa, meron pang reserba. Ganyan siya mag-isip. Pero, sa verse 9, ito pa magandang nangyari. Can we read? Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, go back to your country and your relatives, and you will make me prosper. Dito na po siya nag-humble. Ano sabi po niya sa verse 10? I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have sworn your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Nagumpisa na po siyang nagpakumbaba sa Panginoon. At alam niyo, kapatid, ang laging pagpapakumbaba ay meron pong kapalit na pagpapala. Can I hear amen? Pagkatapos noon ay nagpakita ang Panginoon sa kanya. Kaya nga po sa verse 22, at night, nakipag-wrestling siya sa Panginoon. Okay? Verse 24, so when was left alone, and a man wrestled with him till daybreak, when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with a man. Then the man said, let me go, for it is daybreak. Grabing intercession, grabing prayer, grabing pakikipag-wrestle, i-bless lamang siya ng Panginoon. Gusto po ba nating ma-bless? Ilan o excited for blessing? Lift your hands. Hindi po yung blessing na
tayo yung nagplano. Hindi po yung blessing na tayo yung gumawa. Pero yung blessing na nanggagaling sa Panginoon. At alam nyo, kapatid kaibigan, sabi po ng Bible, doon po siya binless ngayon at pinalitan ang kanyang pangalan in verse 28. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Kapatid kaibigan, nung siya po'y nagdesisyon, i-restore ang kanyang relationship sa Panginoon at i-restore ang relationship niya sa lahat ng tao. Listen, pinalitan na ang pangalan niya, hindi na Jacob. Anong ibig sabihin ng Jacob? Hindi na po siya deceiver, kundi pinangalanan na po siyang Israel. Parang tayo din. Marahil tayo sa bahay natin, tayo yung buribur. Iso nga titawag tinanang kintatang tayo, kanya tayo, kahit uwad daman ni buriburen. Pero nung tayo po'y lumapit sa Diyos, ni-restore natin ang relationship natin sa Panginoon. Ni-restore natin ang relationship natin sa mga kamag-anak natin. Hindi na buribur ang tawag sa'yo. Anong tawag sa'yo? Ito na yung anak kong blessing. May ganyan na ho ba? Napalitan na po ba pangalan natin? Marahil marami po sa atin dito, ang tawag sa atin ng mga magulang natin nung araw sa atin, tamad dahil tayo po ay nuno ng katamaran. Pero nung tayo po na born again, sumipag ka na. Meron pong ganyan? Naintindihan niyo po ba sinasabi ko? Bago tayo na born again, arsagid ka. Very sensitive. Na madali po tayo magtampo. Pero nung na-born again tayo, nirestore natin relationship natin sa Panginoon, nirestore natin relationship natin sa tao. Ngayon, hindi ka na sensitive. Hanggat itong arsagidin. Kaya ang tawag sa iyo, blessing. For all have sinned. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi po ng Bible, yung dating tayo, hindi na po tayo nun. Isa na po tayong bagong nilalang. And so Jacob is no longer Jacob. Pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan. Pinalitan ng pangalang Israel. Can I hear amen? Now, anong nangyari? Verse 33, chapter 33, verse 1. Lapit na po tayo matapos. Chapter 33, verse 1. Come on, read it aloud. Pagtanaw po ni Jacob, eto na ang kanyang kuya. May kasamang 400 na tao. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two maidservants. Ano sabi niya? Leah, dito ka sa kaliwa. Rachel, dito ka sa kaliwa. Ay, sa kanan. Sorry. Sa kanan. Dahil kung merong madisgrasya, may reserva. Verse 2. Ang galing, ano? So, nilagay po niya yung mga bata sa harap. Si Leah at ang kanyang anak. Pagkatapos si Rachel at Joseph, nilagay sa likod. Muna may tagpili na. Nalaing. Verse 3. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Verse 4. But Esau, can we read it aloud? But Esau ran to meet Jacob
and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Nangyari po ba yung kanyang kinatatakutan? Hindi. Alam niyo kung bakit? Nauna nang nangusap ang Panginoon. Namagitan na ang Diyos. Sapagkat kapag natuwa ang Panginoon sa'yo dahil sa kaisipan mo at sa puso mo, gagawin ng Diyos ang lahat. Mapagpala ka lamang. Can I hear amen? Binless siya ni Laban, ngayon, binless po siya ni Esau. At hanggang sa matapos ang buong istorya po na yan, mga kapatid kaibigan, ang blessing ay hindi po tumigil sa buhay ni Israel. And so today, we experience the blessing of Israel. It is because naintindihan po ni Jacob, ang dating Jacob, ang kahalagahan ng relationship sa Panginoon, relationship sa kapwa-tao. And so, ang ministry nagpatuloy na pagpala hanggang sa panahon po natin. Can I hear amen? Kapatid kaibigan, napakahalaga ito pong topic po na ito. In our call value, relationship before ministry, our relationship with God ay napakahalaga na bigyang pansin. Gaano ka-healthy ang relationship natin sa Diyos? Gaano po ba natin tinatrabaho ang relationship natin sa mga mahal sa buhay po natin? Lahat tayo may karapatang magtampo. Lahat tayo may karapatang magalit. Pero, kung gusto po natin ng isang blessed life, restore your relationship. Can I hear amen? It is God's perfect will to restore us. Dahil gusto niya na tayo tawaging anak. Gusto niya tawagin tayong pinili. Pero gusto din po niya na i-restore natin ang relationship natin sa atin pong mga magulang, sa ating mga kapatid, sa atin pong mga kaanak. Because after na na-restore po natin ang relationship natin na ito, blessing, blessing, blessing will come. Can I hear amen? So, kapatid kaibigan, in this church, gusto ko pong bigyang diin. Ministry is good. But without proper relationship, wala kang maa-appreciate na ministry. Can I hear amen? Kahit anong ganda o gaano man karami ang mga blessing na meron po tayo sa mundong ibabaw, kung hindi po healthy ang relationship natin sa Diyos at sa kapwa-tao po natin, wala rin pong saysay. Amen. Can I hear amen? Anong ganda nung kama na binili mo kung hindi naman kayo magkatabi mag-asawa matulog? Anong sarap, anong ganda, o gaano man kaganda ang hapagkainan, puno ng pagkain, kung wala rin lamang tamang relationship ang mga kakain, it's useless. Are you with me? Kahit anong ganda ng sasakyan na meron ka, kung hindi mo naman kasama yung asawa mo sa loob ng sasakyan, it is useless. Church, listen to this. Relationship before ministry. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Alright. Kapatid kaibigan, I know, lahat po tayo may mga kanyang istorya. To end, ako po ay isa sa panganay ng aking yumaong ama. Because my father is a politician. Ang family po kasi nila ay mga politiko at madalas sila po ay, masyado pong malapit sa tao. Hindi ko alam kung pang-ilan ako sa mga panganay na anak ng aking ama. Ang masakit, nung nabuntis niya ang nanay ko, wala na po silang naging communication. So galit na galit ang nanay ko sa tatay ko. Sa eskwela, madalas ang kantsaw sa akin dahil lahat ng aking mga kapatid, mapuputi po silang lahat, matatangos ang ilong.
Ako lang ang ganito. Alam nyo na yon. Huwag naman kayo tumingin ng masakit at lalo po ako nasasaktan. So tinanong ko yung nanay ko. Sabi ko, Ma, bakit lahat ng aking mga kapatid mapuputi? Ang tatangos ng ilong. Ngumiti lang yung nanay ko. Dahil marami na po akong kantsaw na naririnig sa school, isupay tiga po ng pakidindin na nugak di school. Dahil marami pong nagsasabi, anak sa labas yan. So tinanong ko po yung lola ko, sabi ko, bakit nga ganito ang itsura ko? Ang sagot naman ng lola ko sa akin, kasi anak, alam mo, nung bata ka, pag natutulog ka sa duyan, lagi kang nakadapa, kaya ganyan ang ilong mo. Tinanggap ko naman po yung paliwanag. Pero dumating na po yung punto na hindi ko na talaga kaya. So tinanong ko yung nanay ko, malapitan ba talaga ako? Anak ba talaga ako? Nagagalit na po ako sapagkat nakainom ako noon. Sinagot din niya ako ng pagalit din. Huwag mo nang tanungin ang bagay na yan dahil ang tatay mo walang kwenta. So lalo po ako nagkaroon ng pangarap na makita yung tatay ko dahil sabi ko, wow, hindi talaga ako tunay na anak. Dahil marami akong mga dahilan na nararamdaman na ako hindi tunay na anak. So hinanap ko po yung tatay ko. Pinuntahan ko siya sa bahay nila dahil taga-Tuaw po siya. Pagpunta ko sa bahay nila, first time, and I was grade 5 or grade 6 nung panahon na yan, wala po siya. Sabi po nung kanyang katulong, ay, awan ito'y sir ni Dayta Birbirokem at Dayjay Galyera. Pero nandun na ho yung galit sa puso ko nung araw. May dala-dala akong balisong dahil ang gusto ko, kapag nakita ko siya, papatayin ko siya. Dahil bakit niya ako pinabayaan? Nagkita po kami sa sabungan. Nagkakita ko sa kanya sa sabungan. Nakita ko sa kanyang baywang, meron po siyang baril. Sabi ko, walang panama yung aking dala. So ako po'y kumalma at kinalabit. Sabi ko, kayo po ba si ganito? So sinabi ko po yung pangalan niya. Sabi niya sa akin, oo, ako nga. Bakit? Sabi ko sa kanya, tatay kita eh. Tapos sabi niya sa akin, sinong nanay mo? So imbagak no sino tinanang ko, hindi na po siya kumibo, bumunot ng pera sa kanyang wallet, binigyan po ako ng 200, umuwi ka na sa Tugigaraw, baka abutan ka pa ng gabi. Walang hug, walang tapik sa balikat, ang katapat ko, 200 piso. Gaano kasakit yon? At doon ko naniwala sa nanay ko, ang tatay ko, walang kwentang tao talaga. So mas lalong nadagdagan yung aking galit. Pag-uwi, yung 200, inubos ko sa pagbili ng droga at ng alak. Buwan ng nakaraan, bumalik ulit ako. At ako po ay nakipag-usap ulit. Ganon at hindi na naman po ako hinarap. Ang humarap po sa akin, yung kanyang mga scholars. Marami po siyang mga scholars pinapag-aral, pero yung anak niya, hindi niya kayang bigyan ng tamang suporta. Tuwan-tuwa lahat ng kanyang mga scholars, nakatapos sila. Pero alam nyo, kapatid kaibigan, hanggang ngayon, wala po akong natapos. Pero merong natapos na iba dahil sa suporta niya. Masakit. Isinumpa ko, hindi na ako babalik. Pero alam nyo,
wala ho akong magawa kundi ang pabalik-balik pa rin sa kanila. Hanggang sa natuto na po ako sa buhay, binless ng Panginoon kahit papano. At kapatid kaibigan, I started restoring my relationship with my father. Naging maayos kaming dalawa. Ito na. Nung ako po'y nagpastor na, meron na rin kahit papanong inaapakang medyo matibay-tibay na pundasyon. Nag-asawa siyang muli. Hindi ko na alam kung pang ilan. Di ba, Pards? Karubame. At nung nanganak ang kanyang asawa, lumapit sa akin yung tatay ko. Alam mo sabi sa akin? Dan, yan kang hospital to Tawak. Awan kwartumi. Marikmelawan. Sabi ko, magkano kailangan? Ang sabi po sa akin, 30,000 ang kailangan para daw lumabas sa hospital. Yung galit, lumalabas. Pero habang lumalabas yung galit, lumalabas din ho yung 30,000 ko. Binigyan. After a few years, nag-anak ulit. Kasi yung asawa niya bata pa. Kaya nga pag umuwi ako sa bahay namin, nagmamano sa akin yung kanyang asawa at sabi, Kuya, keng ko yung nangyari. At maraming istorya. Thank God, nung tayo po'y natuto sa Panginoon, hindi po tayo kinalimutan ng Diyos. Kinalimutan tayo ng tatay, kinalimutan ako ng aking dapat sana pundasyon na aking tutungtungan. Pero hindi po ako kinalimutan ng Panginoon. Natuto po tayong magmahal at tanggapin kung sino siya. Maging ang kanyang mga mahal sa buhay, tinanggap po natin. And you know, brothers and sisters, hindi ko po ikinahirap. Hindi po kawalan sa akin. God started to bless me. God started to promote me. And, gusto ko pong sabihin sa lahat, kung sa palagay mo, ganito kabigat ang istorya mo sa buhay, magtatagumpay ka dahil ang Panginoon ang magbibigay ng tagumpay mo. Can I hear amen? Magpatawad na po tayo. Pagkatapos mong magpatawad, lumimot ka na dahil merong magandang bukas para sa mga taong lumalapit sa Diyos. At mas pinipili na i-restore ang relationship sa lahat ng tao. Can I hear amen? Shall we all stand, please? Brothers and sisters, today before we close in prayer, value relationship. Your relationship with God, your relationship with your parents, your relationship maging sa iyong mga kapatid. Hindi mo kinakailangang maging lonely. Hindi mo kinakailangang mag-wander. May direksyon ang taong sumusunod sa Panginoon. And the promise of God is He will always be with you till the end of the age. Kalimutan ka man ng lahat. Marahil mga magulang ang lumimot sa atin. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, limutin man tayo ng ating mga nanay, katulad ng mga inahin. Pero kailanman ang Diyos hindi lilimot sa iyo. Marahil ang ilan sa atin dito nasaktan ng ating pong mga magulang. But today, choose to forgive. Learn to forget. There is always new beginning sa ating pong Panginoon. Amen, amen. Marahil nasaktan ka ng ate, kuya mo o ng mga kapatid mo. Inagawan ka ng karapatan. Inagawan ka ng kayamanan. Magpatawad ka, lumimot ka. Ang pagpapala ng Panginoon sapat para sa iyo.
Marahil madalas mong naririnig, ina-appreciate yung kapatid mo, ikaw hindi. And you have the feeling that you are forsaken. You are neglected. But I'm telling you, hindi ka nakalimutan ng Panginoon. Ang lahat ng kahirapan mo, ang lahat ng luha, lahat ng kalungkutan, nakita ng Diyos. Now, if you want to restore that relationship with God, and you want to restore the relationship with your loved ones, I want to lift your hands as high as you can. Tell to your Jesus, Lord, touch me. I need you, Lord. Alam ng Panginoon ang lahat ng kalungkutan natin noong nakaraan. Ang lahat ng sakit at dusa. Ang lahat ng bagay na nawala sa atin. But today, God is telling you, son, I love you. My child, I love you. The best is yet to come. Holy Spirit, I pray, let down your Spirit in this place, oh God. Let there be healing, oh God, in every wounded heart. Let there be healing, oh God, in our wounded spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, katulad ng ginawa mo kay Jacob, nagpakita ka sa kanya. Kami man din, Lord, we will never leave this place until you have blessed us. We will never let you go, Lord, hanggat hindi namin naramdaman na kami, Panginoon, ay pinagpala mo. Give us even the courage na makita at katagpuin ang lahat ng mga taong nagkaroon kami ng alitan sa kanila. Lord, we will never let you go hanggat hindi po kami mapuno ng courage na magsabi sa mga taong nagkamali sa amin that we forgive them. Lord, I pray. Lord, I pray. Bring that power in the hearts of your people now. Now, church, listen. In your own prayer, start to pray. Sambitin ng iyong bibig, sabihin mo, paano mo pinapatawad yung mga taong nagkamali laban sa iyo. Sambitin mo sa Panginoon, you love to restore your relationship with these people. In the name of Jesus. Hallelujah. And I'm telling you, the peace from heaven will come to your heart. And all the floodgates of heaven will be opened for you. Oh, Ramayala Sakanarabahurabababahaya. Lord, let there be healing in our hearts. Let there be healing in every relationship. Let there be healing in this place, Lord, I pray. Hallelujah. Receive your healing now. Receive your healing now. Lord, I declare, heal every wound. Heal every hurt. Let there be restoration, oh God, in every relationship. Let there be restoration, Lord, among families. Let there be restoration, oh God, sa lahat ng mga broken relationship. So that today, oh God, ang iyong mga anak, kaming lahat na nandito ngayon,
we will enjoy the favor and the grace na nagmumula sa iyo. And today, Lord, tanggalin mo lahat ng guilt sa amin. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng hatred in our hearts. Lord, remove even the unforgiving spirit na meron po kami. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord God, I cancel every curse na nilagay ng kaaway sa puso namin. Lord, I cancel every word, negative words we uttered against our families. We cancel them all in the name of Jesus. And Lord God, I also cancel every negative words uttered by our family sa amin right now. Lord, we cancel them all in the name of Jesus. And Lord God, I pray, open the floodgates of heaven and start to pour out love, pour out understanding. Lord God, pour out, oh God, every fruit of the Holy Spirit. Lord, let us be filled with the fruit of the Holy Spirit. That today, oh God, favor and grace, Panginoon, ang dadaloy sa amin. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Lord God, I pray, send forth your blessing to your people now. Even to those people watching online, send forth your blessing after they have forgiven those people, oh God. Pagkatapos nilang limutin ang lahat ng sakit na naramdaman namin sa mga nakaraan, Lord, release your blessing now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maybe some of you here, wala ho tayong peace, wala ho tayong kapayapaan sa puso natin. I want you to lift your hands and start to receive that peace in the name of Jesus. Lord God, I pray, release that peace. Release the shalom. Release that shalom. Release that shalom in the hearts of your people now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let there be love. Let there be love in the hearts of your people. At Panginoon, salamat sa panahon na ito. Salamat sa oras na ito. Even for the topic, Panginoon, relationship before ministry. We receive them, O God. We receive it, O God. Now seal the very message that we receive with your Holy Spirit. At kaming lahat, Panginoon, ay uuwi. Bit ang lahat ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Lord, let there be healing sa lahat naming mga sakit karamdaman sa aming mga katawan. At sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagbubunyi. Tapat ka, Panginoon, sa iyong mga anak. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Ingatan mo ang lahat ng aming paglalakbay. At sa buong isang linggo na ito, Lord God, make it fruitful for your glory. And so, Lord, today, O God, salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga biyayang tinanggap. And to you we bring back all the praise, all the glory. In Jesus' name, and everyone will say, Amen. Hallelujah! Pwede mo ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabihin mo sa kanya, forgive and forget. Amen! God bless you all.